itong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karampatang o karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si Saint Rose of Lima, Secondary Patroness of the Philippines. Third Order Dominican siya sa Lima, Peru. At kilala sa pamumuhay na nakalaan sa pagkakaloob ng sarili, sa pagkalinga sa mga dukha sa kanilang lugar. Hindi matatawarang generosity. Paano nga ba maging tunay na mapagbigay sa gitna ng napakaraming mahihirap? Saan ka man sumuling, ay ito ang iyong makikita. Kung nakikita mo nga sila, dukha ka rin naman
at hindi mo kayang ugatin at sagutin lahat ang pinagmumulan ng kanilang kahirapan. Well, magandang simulain yun, ano? Yung pag-uugat sa pinagmumulan ng kahirapan. Pero pansamantala, iyan mo ng isang kaharap mo. Ang pagiging mapagbigay ay pagiging mapagbigay. Walang mas mapagbigay o pinaka mapagbigay. Ang mahalaga ay maging mapagbigay. Dahil ang Diyos na nalulugod sa pagbibigay ay nagkakaloob sa ating lahat. Lagi ka mang matapat o may mahinang pananalig o mapagduda kung hindi man tuluyan ng nawalan ng pananampalataya. Para sa iyo at sa akin, sa ating lahat, ang generosity ng Diyos. Walang sinisino, walang pinipili. Maganda ang pagkakasabi nito sa English. God does not deal with us according to our merits, giving us only what we deserve. Divine mercy is freely given to those who have no claim on it. Ang ganitong klaseng generosity nawa ang ma-develop sa ating kalooban. Maaga ka mang natutong naging mapagbigay o huli na. Ang importante ay natuto ka. Yun nga lang, ang kaibahan ninyong dalawa ay malao na niya itong ine-enjoy. Ikaw ay ngayon pa lang. So, oo nga at pareho kayong tatanggap ng generosity ng Diyos. Pero kung inayos mo na pala ang buhay mo noong 18 ka, maayos na ang buhay mo simula pa noong 18 ka. Samantalang kung ngayon mo lang inaayos ang buhay mong 80 ka na, ay di napakarami mo rin palang sinayang na panahon. Bakit magpapatumpik-tumpik pa kung maaari namang magsimula ngayon habang maaga? 31 na si San Agustin nang magpasyang sumunod sa mahal na poong Jesus Nazareno. Bata-bata pa naman, pero pakaramdam niya ay naghintay siya ng napakatagal para dito. Ang sabi po niya, "Late have I loved you, beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you." Ilang taon na po kayo ngayon? Ano man ang edad ninyo, nasa tamang oras at lugar po kayo, diyan man sa kabilang bahagi ng mundo o dito sa Quiapo ngayon.